Sa paglalakbay ng ating simbahan, napakaraming kwento ang nagpatatag sa ating pananampalataya. Ngayon, balikan natin ang mga pangyayaring naghubog sa ating komunidad, mga sandaling puno ng biyaya, pagsubok, at maging paggabay ng ating Panginoon. Ito ang ating kasaysayan, ang mayamang istorya ng UCCP Tondo Evangelical Church. Nagsimula ito noong taong 1898 nang isinuko ng Espanyol ang Maynila sa kamay ng mga Amerikano bilang simbolo ng Treaty of Paris. Buhat dito, nagpadala ang New England Presbyterian Board of Missions ng mga misyonaryo sa katauhan ni Dr. James Burton Rogers at Mrs. Anna Bigelow Rogers na kanyang may bahay. Nagsimula ang unang pananampalataya noong Hulyo ng 1899. Ito ay ginanap sa isang bahay ng isang negosyanteng nakatira sa Divisoria na nagngangalang Pascual Poblete. Ang mga unang naging kabahagi ng simbahang ito ay ang mga miyembro ng Katipunan. Noong 1902, nailipat ang pagtitipon sa Teatro Rizal. Kalaunan, ang Presbyterianong kongregasyon na ito ay tinawag ding Presbyteriano de Tondo en las Islas Filipinas. Nang taong ding iyon, itinatag ang kauna-unahang simbahan sa kanto ng Azcárraga at Santo Cristo Street. Ito ay kalaunang pinangalan ng Tondo Presbyterian Church. Noong 1908, naordinahan ang kauna-unahang Pilipinong Presbyterianong pastor at siya ay nanilbihan sa simbahan hanggang 1916. Siya ay nakilala sa ngalang Reverend Manico Estrella. Siya na may agad sinundan ni Reverend Guillermo Zarco na nagsilbi sa ating simbahan mula 1917 hanggang 1918. Ang pinakamatagal na nanilbihan sa ating simbahan ay si Reverend Roman Amoranto, kung saan siya ay naglingkod mula 1919 hanggang 1952. Si Reverend Roman Amoranto rin ang nangasiwa ng paglipat ng simbahan mula sa Azcárraga papunta sa mas malaking gusali na matatagpuan sa kanto ng Padre Rada at Fulgueras Street. Subalit, nang dahil sa digmaan laban sa mga Hapon noong 1945, ang ikalawang simbahan na ito ay nawasak. Nang mga panahong ding ito, napagdesisyonan ng kongregasyon na palitan ang kanilang ngalan mula sa Tondo Presbyterian Church. Sila na ay tatawaging Tondo Evangelical Church. Dahil sa kawalang gusali, pansamantalang kinupkop ng Bishop Moises Buzon of the Iglesia Evangelical Unidad de Cristo sa Moriones ang mga miyembro upang sila ay makapagpatuloy ng kanilang pananambahan. At sa wakas, noong Desyembre ng 1950, ang ikatlong gusali ng ating simbahan ay nabuksan dito sa kanto ng R. Fernandez at Antipolo Street. Makalipas ng napakahabang taong paglilingkod, noong 1952 ay napalitan si Reverend Amoranto ni Reverend Jesus F. Alvarez bilang pastor ng ating simbahan. Ang mga sumunod na pastor ay naging aktibo sa mga community work. Mula 1953 hanggang 1967, sinimulan ni Reverend Jaime Ocampo ang Vitas Tenement Outreach Ministry sa tulong ng World Church Services. Noong 1967, ang sumunod na pastor ng ating simbahan ay si Reverend Abel Amago na isa ring community-oriented. Kanyang pinasinayaan ang mga sport festival dito sa ating komunidad. Sinundan naman siya ni Reverend Carmelito G. Caballero na naging pastor ng simbahan sa loob ng 6 na taon mula 1969 hanggang 1975. Noong 1976, si Bishop Elmer Bolocon ang nadestino sa ating simbahan. Siya rin ay naglingkod bilang Conference Minister sa Greater Manila at siya'y naitalaga rin bilang General Secretary ng UCCP sa loob ng 8 taon. Pagkatapos ni Bishop Elmer Bolocon, sinundan siya ni Reverend Serafin Arsando, Reverend Vicente Tabuzo, at ni Reverend Manases Padillo.
Si Reverend Manasseh Padillo ay naging conference minister din noong taong 2014 hanggang 2018. Pagkatapos ni Reverend Manasseh Padillo, si Reverend Noel Galvez ang humalili sa kanya bilang pastor ng ating simbahan. Kay Reverend Noel Galvez, nagpasimula ang clinic ministry para sa ating community. Noong 2006, sa tulong ng Presbyterian Church of Korea at sa ilalim ng administratibo ni Reverend Rani Mercado, ang ating simbahan ay na-renovate sa kasalukuyan nitong itsura. Sa ilalim din ng administratibo ni Reverend Rani Mercado, napasimulan ang Smoky Mountain Ministry sa tulong ng United Evangelical Mission. Pagkatapos ng panunungkulan ni Reverend Mercado, bumalik si Bishop Elmer Balocon upang maglingkod sa ating simbahan at kanya ring ipinagpatuloy ang misyon sa Smoky Mountain Ministry. Noong taong 2015 hanggang 2018, ang sumunod naging pastor ng ating simbahan ay si Bishop Jerome Baris. Sa kanyang termino, nalipat ang community ministry mula sa Smoky Mountain papuntang Katuparan Village, kung saan nagpatuloy ang misyon sa ilalim ng pamumuno ng konseho ng simbahan. Sinundan si Bishop Jerome Baris ni Reverend Andreo Gisite na nanilbihan sa simbahan sa loob ng 6 na taon mula 2018 hanggang 2024. Naipagpatuloy din ni Pastor Andy Gisite ang community ministry sa Katuparan Village. Bukod pa doon ay kanyang napasimulan ang outreach ministry sa May Kakarong, Bulacan. Noong 2023, ang simbahan ay pinagkalooban ng associate pastor sa katauhan ni Pastor June Nasayaw. Si Pastor June Nasayaw ang naging katuwang ni Reverend Andreo Gisite at ng konseho ng simbahan sa pangangasiwa ng mga pagawain dito. At ngayon, sa pagbubukas ng panibagong ecclesial year ng 2025, inaordinahan ang panibagong pastor sa pangalan ni Reverend Irma Balaba. Sa ilalim ng kanyang termino, kanyang pinapayabong ang LLCDM. Ito ay upang mas mapagpalawig pa ang mga adhikain ng ating simbahan. Sa pagpatuloy na paglalakbay ng ating simbahan, naway lagi nating tatandaan ang mga naiambag ng bawat taong naging kabahagi nito. Sapagkat dahil dito, tayo ay nanatiling nakatindig sa ating pananampalataya at maaaring maging susi ng pagpapanumbalik ng pag-asa upang ating ipagdiriwang ang magagawa ng Diyos sa bawat panahon.